Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Gaya po ng dati, hangad po namin na kayo'y muling makasama sa kabuuan po ng gagawin natin napakahalagang pagtalakay. Gaya po ng dati, kasama natin muli ang kapatid na Dan Omar Leibag. Salamat po, kapatid na Vic. Mga kaibigan, kamusta na po kayong lahat? Pinakahahangad po namin na kayo po ay nasa isang maayos na kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. At hangad po namin muli ng kapatid na Vic na kayo po ay makasama namin sa isang napakahalagang pagtalakay. Kayo po ay nanonood ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po mula noon hanggang ngayon ay patuloy pong naninindigan sa aral po ng Biblia. Halimbawa ay sa pagkilala sa tunay na Diyos at sa pagkilala natin, kapatid na Dan, sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo na siya, bagamat kinikilala po natin siya ay tao sa kanyang likas na kalagayan, pero mga kaibigan, napakataas at napakadakila ng aming pagkakilala sa Panginoong Kristo. Sapagkat lahat ng mga katangian, mga karangalan at kadakilaang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo ay kinikilala po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit, bakit po kaya dumating ang panahon pagkatapos ng mga apostol ay mayroong nangaral at mayroon ng lumitaw ng mga pagtuturo na iba sa itinuro ng mga apostol? Babasahin ko po, kapatid na Vic, ang pahayag ni Apostol Pablo. Mga kaibigan, dito po sa 2 Korinto 11, mga talatang 3 hanggang 4. Ngunit nangangamba ako, baka mailayo kayo sa inyong tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, pagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumating at mangaral ng Jesus, na iba sa Jesus na ipinangaral namin sa inyo at tinatanggap ang espiritong iba sa itinuro namin sa inyo at pinaniniwalaan ang ebanghelyong iba sa iniaral namin sa inyo. Noon pa man po ay ibinabala na ng mga apostol na may mga darating na mangangaral ng Jesus. Ito po ay Jesus na iba daw, sabi ni Apostol Pablo, kapatid na Vic, sa ipinangaral nila. Sapagkat malinaw sa pagtuturo ng mga apostol, kapatid na Dan, mga kaibigan, na iisa lamang ang tunay na Diyos at walang iba kundi ang Ama. Anong katunayan, kapatid na Dan, na yun nga ang paniniwala, paninindigan ng mga tunay na Kristiyano na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos at hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo. Sa unang Korinto, sa 8:6, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Katulad nga po ng pahayag ni Apostol Pablo na sa mga tunay na Kristiyano ay may isang Diyos lamang at wala pong iba kundi ang Ama. Paano naman nila kinikilala ang ating Panginoon Kristo? Diyos din ba sa kanyang likas na kalagayan? Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Dito po ay itinuturo din ng napakalinaw ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesucristo ay taong tagapamagitan. Ito po kasi, kapatid na Vic, ay natutunan ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Batay po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat dito po sa Juan sa 8:40, ganito po ang ating matutunghayan. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Mga giliw po naming mga taga-subaybay,
ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang nagturo at nagpahayag na siya po ay hindi Diyos. Nung sabihin po niya na siya po ay isang tao. Ito po rin ang naunawaan ng mga apostol at ito po ang kanilang itinuro at hanggang ngayon, ito po ang itinataguyod at itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat yan ang maliwanag na aral po na nakasulat sa Biblia. Sino nga ba, kapatid na Dan, ang ilan sa mga kinatuparan na nagturo na iba na sa itinuro ng mga apostol sapagkat nagturo na ang Panginoon Kristo ay Diyos na sa kanyang likas na kalagayan. Babasahin po namin ang nakasulat sa isang aklat na pinamagatang Systematic Theology na isinulat po ni Augustus H. Strong dito po sa pahina 305. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay Dinyos ay pagkatapos ng mga manunulat ng bagong tipan sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ikalawang siglo. Ang unang nagturo ng aral na si Jesucristo ay Diyos ay isang nagngangalang Ignacio, isang obispo po sa Antioquia. Ito po ay itinuro niya sa panahong tapos na pong masulat ang bagong tipan ng Biblia. Tulad po ng narinig ninyo, 2nd century na o ikalawang siglo na. Sa panig po ng mga bumuo niyan, napakaraming naganap na mga pagtatalo muna at mga hidwaan bago nga nabuo yung maling aral na yan. Kasi nga, kung babasahin lang sa Biblia, hindi sila magkakamali. Opo. Kung binuo nila yan, Opo. humantong pa rin sila sa kamalian. Kaya nga po, sino po ang isa? Pag-aralan pa natin, sino po ang isa sa mga pangunahing tumutol dyan sa aral na kanilang binuo na ang Panginoon Kristo raw ay Diyos din? Babasahin po natin ang sagot, kapatid na Vic, dito po sa isang aklat na pinamagatang Ancient and Medieval History na isinulat po ni Ralph V.D. Magaffin dito po sa pahina 394. Isang pari sa Alejandria na nagngangalang Aryo ang gumawa ng mga nakagagambalang pagtatanong. Maaari bang si Kristo na anak ay magtaglay ng katulad na pagka-Diyos ng Ama na lumalang sa Kanya? Hindi ba mas mababa ang Kanyang pagiging banal? Hindi ba si Kristo na ang mga aral at ang naging buhay dito sa lupa ay naging isang inspirasyon sa kanila ay mas mababa ang pagiging mukhang Diyos kaysa sa Ama? Hindi lamang yun. Sinabi pa ni Aryo na kung ang Diyos Ama at ang anak ay parehong Diyos, kung gayon ay may dalawang Diyos, na nangangahulugang ang Kristyanismo ay hindi isang monotheistikong relihiyon. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo. Ang isa po sa mga tumutol sa mga aral ng Iglesia Katolika ng ating Panginoong Hesukristo daw ay Diyos ay isang nagngangalang Aryo. Si Aryo po, kapatid na Vic, ay isang pare. Isang paring Katoliko o presbitero na tubong Libya na nanirahan po sa Alexandria sa Ehipto. Hindi lang yung kapatid na Dan, sana ay napansin ding mabuti ng ating mga televiewers, mga kaibigan, na ang unti-unting pagpasok ng maling doktrinang yan sa Iglesia Katolika o sa Iglesia ay nakasagupa po ng matitinding pagtutol. At totoo, yung argumento ni Aryo ay Opo. bumangon doon na Opo. ang tanong nga niya, maaari daw kayang ang Panginoon Kristo na anak ng Diyos ay magkaroon ng katulad na pagka-Diyos ng Ama na lumalang sa Kanya? Opo. Yun ang tanong niya eh. At hindi raw ba mas mababa ang kanyang pagiging banal at ang lalong dapat na makatawag ng pansin doon kung ang Diyos daw na Ama at ang anak kapwa Diyos, hindi raw ba magkakaroon ng dalawang Diyos? Lilitaw nga raw na sa paniniwalang Kristyanismo, hindi na sila isang monasteistikong relihiyon o naniniwala sa isang tunay na Diyos. Sino sumagot at paano niya sinagot yan? Ang sumagot po dyan, kapatid na Vic, ay ang mismong obispo ni Aryo, si Alejandro. At ang sagot niya ay mababasa po natin dito sa isang aklat na pinamagatang When Jesus Became God. Isang libro po na isinulat ni Richard E. Rubenstein. Sana mapansin nyo, mga kaibigan, kapatid na Vic, sa title pa lang ng libro ay nakakatawag na ng pansin When Jesus Became God. Kung paano daw naging Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa pahina 56. Ipinasya ni Obispo Alejandro na ang gayong mga katanungan ay hindi maaaring hindi sagutin. Noong 318
ay nagbigay siya ng isang serye ng mga sermon na mariing naninindigan na si Hesukristo ang walang hanggang Diyos na nasa anyo ng isang tao at anumang kasalungat na paniniwala ay dapat ituring na erehiya. Mga kaibigan, para sagutin ang mga argumento, ito mga valid arguments ni Aryo, kapatid na Opo. Vic. No? Sinagot po ito o nagsermon po si Alejandro noong taong 318 sa harap po ng kanyang mga presbitero. At doon ay tinindigan niyang si Kristo ang walang hanggang Diyos na nasa anyo ng isang tao. Kaya nga, itanong na natin alang-alang sa ating mga televiewers, kapatid na Dan, kumbinsido ba si Aryo doon sa paliwanag ng kanyang obispo? Para hindi po tayo maparatangan, kapatid na Vic, ay babasahin natin ang isang bahagi dito po sa libro na pinamagatang Christianity Through the Centuries na isinulat naman po ni Earl E. Cairns. Ganito po ang mababasa natin sa pahina 143 hanggang 144 pa. Noong 318 o 319 ay tinalakay ni Alejandro na obispo ng Alejandria sa kanyang mga presbitero ang pagkakaisa ng Trinidad. Ang isa sa mga presbitero, si Aryo, isang asetikong iskolar at bantog na mangangaral, ay inatake ang sermon sapagkat naniniwala siya na hindi napanindiganan nito ang pagkakaiba ng mga persona sa pagka-Diyos. Si Aryo na itinaguyod ni Eusebio ng Nicomedia at ng maliit na bilang ng mga naroroon ay iginiit na si Kristo ay hindi nagbuhat sa walang hanggan, kundi may pasimula sa pamamagitan ng paglalang ng Diyos bago dumating ang kapanahunan. Siya'y naniniwala na si Kristo ay may kakaibang esensya o kasyangaan kaysa sa Ama. Dahil sa kalinisan ng kanyang buhay at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, si Kristo ay dapat na ituring na banal. Subalit, naniniwala si Aryo na si Kristo ay isang nilalang, nilikha, mula sa wala, mababa kaysa sa Ama at may esensyang iba sa Ama. Hindi siya kapantay ng Ama. Para kay Aryo, si Kristo ay banal, subalit hindi Diyos. Sa kabila po ng pagsisikap ni Alejandro na patibayin ang itinuro niya ng ating Panginoong Kristo daw ay Diyos, ay tahasan naman siyang tinutulan ni Aryo. Dahil nga po naniniwala si Aryo na ang ating Panginoong Kristo ay may kakaibang esensya o kasyangaan na iba po sa ating Panginoong Diyos o sa Ama. Naniwala po si Aryo na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po kapantay ng Ama. Ano kaya ang ibinungan ng kanyang patuloy na pagtutol doon sa paliwanag sa kanya ng kanyang obispo? Babalikan po natin ang aklat na ipinakilala natin kanina, When Jesus Became God. Ngayon naman po ay sa mga pahinang 56, 57. Pagkatapos ay babalikan po natin ang isang bahagi ng 46. Si Aryo ay naglathala ng isang bukas na liham na humahamon sa pananaw ng prelado. Inutusan siya ni Alejandro na humarap sa kanya upang ipagsanggalang ang kanyang pinaninindiganan. At ang paghihidwaan ay lalong lumubha. Ang mga kalaban ni Aryo ay gumawa ng isang kredo, ang kompesyon ng ortodoksya, na iniharap kay Aryo at sa kanyang mga tagatangkilik na kalakip ang kahilingan na ito ay kanilang lagdaan. Nang ito ay kanilang tanggihan, itiniwalag sila ng konsilyo at pinalayas sila sa Alejandria. Subalit, ang mapagmatigas na pare, si Aryo, isang lalaking kilala sa kalipunan ng mga taong simbahan sa silangan, ay hindi matanggap ang hatol at siya'y humingi ng tulong sa kanyang mga makapangyarihang kaibigan sa Palestina, Syria at Asia Minor. Ang idwaang panglokal ay isa na ngayong pangrehiyon at ayon sa mga eksperto sa teolohiya, ay malamang na kumalat sa buong daigdig ng Mediteraneo. Ang matataas at iginagalang na pinuno ng iglesia ay nagtaglay ng lubhang magkakasalungat na paninindigan. Mga kaibigan, dahil po sa patuloy na pagtutol ni Aryo sa mga itinuturo ng kanyang obispo, si Alejandro, lumubha po ang hidwaan o hindi pagkakaintindihan. At nang humarap na po si Aryo sa kanyang obispong si Alejandro, gumawa po ang mga kalaban ni Aryo ng isang kredo na pinamagatang Confession of Orthodoxy at pilit na pinalalagdaan kay Aryo at sa kanyang mga kasama.
Sana yung ating mga televiewers hindi bumibitiw dito sa ating napakahalagang tinatalakay, kapatid na Dan. Opo. Diyan sa bahagi niyan, kapatid na Dan, ay merong natawagan ng pansin eh. Opo. Sino yung pangunahing natawagan ng pansin alang-alang sa ating mga televiewers diyan sa mga hidwaan niya, diyan sa lumalalang hidwaan niyan? Ang emperador, kapatid na Vic, ang emperador Constantino, sapagkat naging malawakang hidwaan na po ito eh. Pakinggan po ninyo at itutuloy po namin ang pagbabasa. Dito pa rin po sa kanilang libro, When Jesus Became God, dito naman po sa pahina 46. Lubhang maingat si Constantino para tangkain niyang ilabas sa batas ang mga kalaban ng kanyang relihiyon na kinabibilangan pa ng mayorya sa mga mamamayang Romano. Subalit walang anumang hadlang para paboran niya ang iglesia kung paanong ang mga sinundan niya ay pinaboran ang matandang relihiyon. Ang tunay niyang layunin, higit pa sa pagpabor sa kanyang mga karelihiyon, ay upang pag-isahin ang iba't iba at magkakaaway na mga tao ng imperyo upang bumuo ng isang malaking samahang ukol sa espiritu. Halos ay kagyat na tinawag ng mga tagapayo ni Constantino ang kanyang pansin sa isang sitwasyon na wari nagsasapanganib sa lahat ng mga pangarap na ito. Hindi nakapagtataka na ang dakong pinangyayarihan nito ay ang binhian ng mga hidwang panrelihiyon, ang Alejandria. Malinaw na mayroong dapat gawin upang siyasatin ang kaso at gumawa ng makabuluhang patakaran upang malutas ang hidwaan. Mga kaibigan, katulad po ng binanggit na po namin kanina, natawagan po ng pansin ng emperador na si Constantino sa nagaganap na hidwaan tungkol po sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po sa kanya ito ng kanyang mga tagapayo na ang hidwaang iyon ay nagaganap sa Alejandria, na ito po ay maaaring magsapanganib sa mga pangarap niya para sa kanyang imperyo. Kaya makikita natin doon na meron siyang pansariling motibo. Opo. Yun ang tunay na lumilitaw doon. Kaya nga ano ang ginawang hakbang nitong si Emperador Constantino para gawa niya ng paraan na malutas yung naganap na malawakang hidwaan o pagtatalo tungkol sa usaping yan. Subaybayan po ninyo ang patuloy naming paglalahad. Dito naman po sa isang aklat pa, kanina'y binanggit na namin ang title, Christianity Through the Centuries, dito po sa pahina 143 naman. Sumunod, tinawag ni Constantino ang isang konsilyo ng mga obispo upang lutasin ang hidwaan. Ang konsilyong ito ay nagpulong sa Nicea sa mga unang araw ng tag-init ng taong 325. 300 obispo ang dumalo. Subalit di lalabi sa 10 ang nagmula sa kanlurang bahagi ng imperyo. Ang emperador ang namuno sa konsilyo at siyang nagbayad ng gugulin nito. Sa unang pagkakataon, nasumpungan ng iglesia ang kanyang sarili na pinangibabawan ng liderato, pampolitika ng pangulo ng estado. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang ginawa po ng Emperador Constantino upang lutasin nga po ang hidwaan ay tumawag siya ng isang pangkalahatang konsilyo, kapatid na Vic. Dahil nga po sa kanyang pangamba na baka mahati o magkagulo ang imperyo na kanyang pinangungunahan, bunga po ng pagtatalo patungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa kasaysayan, mga kaibigan, siya pa, ang emperador ang nagbayad ng mga gugulin ng isinagawang konsilyo. At kung paano napadalo ng Emperador Constantino yung mga obispong dapat dumalo ron sa kanyang itinawag na pulong, Opo. ay meron siyang ginawa dyan eh. Ano yung ginawa po niya? Babasahin po natin dito sa isang aklat na pinamagatang Ang Kabanal-Banalang Isang Tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, isang librong Katoliko po na isinulat ni Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. Pakinggan natin ang nakatala dito sa pahina 107. Tinawag ang konsilyong ito ng Emperador Constantino sa pamamagitan ng mga sulat na may kasamang mga regalo. Ngunit mga sulat na naglalaman din ng pananakot. Ito po ay pahayag po mismo ng kanilang aklat. Sinulatan po ng Emperador Constantino ang mga gusto niyang lumahok doon sa konsilyo. Kalakip po sa sulat na ipinadala niya ay mga regalo. Subalit katulad po ng binasa natin, ang sulat na ipinadala ng emperador ay naglalaman din ng mga pananakot. Nagawa ba nilang magkaisa sa pagkakataon niyan, kapatid na Dan? Babasahin po natin ang libro, kapatid na Vic, pinamagatang Challenge of a Liberal Faith,
na isinulat naman po ni George N. Marshall, ganito ang nakatala sa pahina 60. Hindi magawa ng konsilyo na magkaisa. Kaya pagkaraan ng 2 taon dahil sa pagkainip, nagsalita sa Emperador Constantino sa kapulungan at sila'y inutusan na pagkaisahan ang pagiging Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, nung sila po'y unang magtipon sa kanilang konsilyo ay hindi po nila magawang magkaisa. Inutusan po ang mga nagpupulong na mga obispo. Ang nag-utos po ay si Constantino dahil nga nainip na, kapatid na Vic. Oo, 2 taon na. Ayun. 2 taon na po lumilipas. Kaya inutusan na po niyang mga obispo na pagkaisahan na lamang ang pagiging Diyos daw ng ating Panginoong Hesukristo. At sana ay napansin nga ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, Opo. mga kaibigan, doon sa binasa niyong aklat kanina, na ang sabi ron, sa unang pagkakataon niya, ay nasumpungan ng Iglesia Katolika Romana na sila ay pinangibabawan ng liderato, pampolitika ng Pangulo ng Estado. Opo. Isipin niyo kung magpakilala ay relihiyong Kristiyano. At yun nga, ipinagmamalaking sila ay laganap, sila ro universal, Opo. at nagtataguyod ng aral ng mga apostol, kung magpakilala kasi ay apostolika. Pero sa pagkakataong yan na meron silang napakahalagang para sa kanila, Opo. pinagkakaisahan po nila, pero emperador ang nangibabaw dyan. Opo. At sana pansinin po niyo mga mahal naming mga kaibigan. Ang dahilan po ba kaya kung bakit inutusan ng Emperador Constantino na pagkaisahan na ng mga obispo ang pagkadyos ng ating Panginoong Kristo, pansinin po niyo mabuti, dahil po ba sa nauunawaan niya ang wastong paniniwala na dapat taglayin. Napaka-interesting na question, kapatid na Vic. Ano po? At hayaan natin ang isang aklat na pinamagatang A Short History of Christian Doctrine na isinulat po ni Bernard Laws. Ganito po ang mababasa natin sa pahina 51. Si Constantino, na siyang naging unang emperador na naging Kristiyano, ay walang anumang pagkaunawa sa mga katanungang pinag-uusapan sa teolohiyang Griego. Ang kontrobersya sa doktrina ng Trinidad ay itunuring lamang niya na isang walang kabuluhang pagtatalo-talo ng mga teologo na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng sama-samang pamumuhay na may pag-ibig at mabuting samahan. Kaalinsabay nito, ang inaalaala ni Constantino ay kung paano pangangalagaan at papanumbalikin ang katahimikan sa iglesia. Total, ang iglesia ay may mahalagang gampanin na tutuparin sa kanyang imperyo. Mga giliw po naming mga televiewers, hindi po naunawaan ni Emperador Constantino ang pinagtalunan ng mga obispo sa konsilyo ng Nicea. Bagkos ito ay itinuring niya na walang kabuluhang pagtatalo-talo, kapatid na Vic. Nais lamang daw po niyang magkaisa na, maging mapayapa na ang iglesia at magamit po niya sa kapakanan ng kanyang laganap na imperyo. Pansinin po ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang pangunahin po sa isinaalang-alang ng Emperador Constantino ay ang imperyo. Ano ang ginawa ng mga obispong Katoliko na nagtitipon doon sa konsilyo ng Nicea para nga mabuo na nila yung kanilang aral na gustong buuin? Ang babasahin po natin ay mula po dito sa librong pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed na isinulat po ng isang pare na ang pangalan ay Clement Crack. Ganito ang nakasulat sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 Anno Domini, sa konsilyo ng Nicea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, noong 325, ika-4 na siglo, ay binuo na po, idiniklara na po na isang alituntuning pananampalatayang Katoliko ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Sa makatwid po ay wala pong kinalaman ang mga apostol sa pagkakabuo ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo daw ay Diyos, sapagkat malaon na po silang patay noon nang gawin ito ng Iglesia Katolika na alituntunin ng pananampalataya, sapagkat nung ito po ay buuin nila, 325 AD, mga kaibigan, ay ika-4 na siglo na po. Pag-isipan po sana natin ito, mga kaibigan. Kung nasa Biblia po ang aral ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos,
bakit po kailangan pang buuin ito ng isang konsilyo ng Iglesia Katolika? Alin po ang marapat nating tanggapin? Ang sinasabi ng Biblia o ang aral na inimbento lang at nilikha ng tao? Tandaan natin mga kaibigan, alinmang aral o doktrina na ginawa lang at kinathan ng tao, anumang paglilingkod, anumang pagsamba na gagawin ng tao, wala pong kabuluhan. Kaya nga binanggit po natin sa pasimula kanina, kapatid na Dan, na ang Iglesia ni Cristo mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan, ay naninindigan po sa aral na nakasulat po sa Biblia. Ang paniniwala, ang aral po na ang Panginoon Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan, at ang doktrina na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos, ay siya pong aral na itinuro ng Panginoon Kristo, itinuro po ng kanyang mga apostol. Ito rin po ang aming buong giting na itinuturo saan mang panig ng mundo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay buong giting na ipinalalaganap ito. Sapagkat tandaan po natin mga kaibigan, ito po ang nais ng Panginoon Diyos. Siya po ang may ibig na lahat ay maligtas, subalit kailangan malaman ng katotohanan. Ito sampalatayanan at maisakatuparan. Nawa po muli kami nakatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan po niyo kami sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos. Opo. Banal, dakila at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Muli po kaming nagpapasalamat sa iyo Opo. sapagkat itinulot mo pong muling mahayag ang iyong mga katotohanan Opo, Ama. na ito nawa ay pakinabangan ng lahat ng mga nakapakinig Amen. at inabot ng palatuntunan ito. Amen. Sila man ay magkaroon ng bukas na pangunawa, Opo. ng malambot na puso, Opo. upang mahikayat na sundin ang iyong mga aral. Opo. Higit sa lahat, makilala ka po nila na ikaw po ang iisang tunay na Diyos Amen. na siyang dapat paglingkuran habang kami nabubuhay. Amen. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami po sa iyo. Opo, Panginoon. Patuloy mo kaming ipinamamagitan sa ating Ama. Amen. Salamat po sa mga tagumpay, sa mga parada ng tagumpay ng Iglesia Amen. na patuloy mong iginagawad sa amin. Amen. Tulungan mo kaming lagi, makasunod lagi sa kalooban ng ating Ama. Amen. Mabigyan namin siya ng kaluwalhatian. Amen. Ama, ganito kami tumitiwala. Opo. Patuloy mo pong babasbasan ng kabuuan ng Iglesia Amen. para makapagpatuloy kaming lagi sa mapayapa at malayang mga paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po buong galang naming tinanggap Opo. sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.